Oras na to, Lord. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo, nagpapakumbaba. Lord God, mangusap po kayo sa aming mga puso. Lord God, ang inyong salita na inyong ibababa sa oras na to, Lord God. Panginoon, magliwanag po ito sa lugar na ito at sa aming mga buhay, Panginoon ko. And I pray, Lord God, nawa po, Panginoon, itago niyo po ako sa inyong likuran, Lord God. Tago niyo po ako, Panginoon, sa likod ng inyong krus, Lord God, at ang inyong salita, Panginoon, ang makita sa lugar na ito, Panginoon ko. And I pray, Lord God, nawa po, Panginoon, lahat, Panginoon, ng aming maririnig, Lord God, ay maging pagpapala, hindi lamang po, Panginoon, sa oras na ito, kundi sa araw-araw po ng aming buhay, Panginoon ko. Salamat po sa oras na ito. Sa inyo po namin tinataas ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Good morning po, CJC. Ayan. Mukhang buhay po ang lahat. Praise God po. And sa mga hindi po nakakilala sa akin, hello po. Ako po si Sister Gwyneth Tolentino. Pwede niyo po ko tawaging Gwen, Sis Gwen po. And isa rin po ako sa gaya nga po na pagkaka-introduce sa akin, praise God, isa po ako sa God-inspired generation. Kaway-kaway gig! Mga kabataan. And praise God po dahil narito po ako. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. It's an honor to share the word with you. And blessed po ako habang pinaprepare tong word na to. And nawa po, mapagpala rin po kayo sa umagang ito. Konting background po, matagal na po ako dito sa church. Simula pagkabata, nandito na po ako lumaki. And ayan po, ninong ko po si Pastor. Tapos nandyan po ang aking mama, hello po, pati si Papa. And dito na po ako malaki and praise God kasi dito na rin po sa CJC ako nakakilala sa ating Panginoon. At ngayon po umaga, gusto po ibahagi yung inaaral po namin. And yun po ang salita ng Diyos. Amen po ba? And ang pag-uusapan po natin sa umaga pong ito ay isa po sa minameditate ko bilang student. Ayan, nag-aaral din po kami. And student of Christ, nag-aaral din po kami ng salita ng Diyos. Pwede po tayo pumunta. Tayo po tayo lahat. Magbasa po tayo sa Ephesians chapter 5, verse 8 to 14. Sabi po doon, dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa ating Panginoon. Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Sa halip ay ibunyag nyo ang mga iyon. Kahiya-hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng lalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Praise God. Pwede na po tayong umupo. So, pag-uusapan po natin ngayon sa umaga pong ito ay related po doon sa last verse. Sabi po doon, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Ang title po natin sa umaga po ito ay Wake Up, Sleeper. Sabihin niyo po sa katabi niyo, wake up, wake up! Alam ko po, maaga tayong gumising para pumunta dito sa church. And praise God dahil ginising po tayo ng Panginoon. Amen. And sa oras po na ito, magme-meditate po tayo sa isang character po sa Bible na masasabi nating sleeper.
At sa oras po na ito, babasahin ko po yung story. Sundan niyo po ako sa Acts chapter 20 verse 7 to 12 or Gawa 20 verse 7 to 12. Pakibuksan po yung mga Bible niyo kung meron po kayo. Sabi po doon sa verse 7. Nang unang araw ng Sanlinggo, kami nagkatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis na siya kinabukasan. Sino pong handa dito makinig hanggang 12 a.m.? Sabi po doon, maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagtitipunan namin. Next verse, nakaupo sa bintana ang isang binata na ang pangalan ay Eutico. Dahil sa kahabaan ng pagsasalita ni Pablo, si Eutico ay inantok at nakatulog ng mahimbing. Nahulog siya mula sa ikatlong palapag na kanyang kinaroroonan, kaya't patay na siya ng buhatin. Nanaog si Pablo at niyakap ang binata. Sinabi niya, "Huwag kayong mabahala. Buhay siya." Muling pumanhik si Pablo, nagpira-piraso ng tinapay at kumain. Parang walang nangyari. Pagkatapos, nakipag-usap pa siya sa kanila ng matagal hanggang mag-uumaga at saka umalis. Ang binata naman ay buhay na iniuwi at ito'y nagdulot sa kanila ng malaking kaaliwan. Kaya sabihin sa katabi mo, huwag kang matutulog ngayon. Ayan. Habang binabasa ko po itong story na to, isa pong malaking question sa akin kung bakit yung story na ito ay nasa Bible. Bakit kaya sinulat ni Luke? Si Luke po kasi yung nagsulat ng Gawa. At bakit nasama siya sa dami-dami na maaaring kwento na patungkol sa Panginoon and patungkol sa unang simbahan? Kasi po, ang Book of Acts, sabi po dyan, it is about the first 30 years after Jesus' resurrection. So, bago-bago pa po, kamamatay lang ng ating Panginoon, and sino-showcase po din dito yung early church, yung unang simbahan. At masasabi po natin, konti pa lang yung mga Kristiyano nun. Alam po ninyo yung upper room? Ayan, yung upper room, nasasabi doon na noong una, 120 pa lang yung mga sumusunod sa Panginoon. Pero ngayon, praise God, di ba? Mula sa 120, nag-multiply hanggang sa nagkaroon ng CJCRSG. Amen? And, ngayon po, gusto ko pong pagbalay-balayan natin, ano nga ba yung lesson? Ano nga ba yung kailangan nating malaman dito sa kwentong ito? Yun ba yung huwag matutulog sa church? Huwag po ba tayo matutulog sa church? Yun po ba yung parang pinaka-lesson dito? Kapag natulog ka sa church, pag natulog ka habang nagkukwento si pastor, mamamatay ka? Hindi eh. Pero meron pang iba. Ano kaya? Pwede ba ang kwento dito, iklian mo yung turo? Iklian lang ba natin yung word? And marami pa tayong pwedeng maging interpretation dito sa story na ito. Pero isa lang yung masasabi ko dito na hindi yon. Minsan, ang salita ng Diyos, akala natin, yun na. Literal. Hinahayaan na lang natin na ikwento sa atin ng Bible. Ito nangyari to. Tapos na. Pero, ang galing lang. Ang galing po ng ating Diyos dahil ang salita ng Diyos, ang salita niya ay buhay at kumikilos sa atin. Amen. So, balikan natin. Ano yung mga lessons? Pakita mo dyan. Don't sleep in church. Hindi yan. Pero alam ko, lahat nangyari na yan sa atin.
Or ako lang? Ako lang po ba? Kasi it happened halos sa, kahit sa mga pinakamagagaling, pinakamatatagal na Kristiyano. Kasi katunayan lang yun na matagal na talaga tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? And nangyari na yan din sa, ibig ko sabihin, nangyari na rin yan sa mga tao na kahit nung nandun si Jesus, kahit kasama nila si Jesus, meron pa rin, may istorya sa Bible na natulugan ang ating Panginoon. At meron pa next, sabi doon, preach short. Iklian natin ng preaching. Pero hindi po eh. Kasi ang salita ng Diyos, naniniwala ko, mahaba o maikli, may laman yan. Or pwede naman, anong ibig sabihin nito? Mahirap ba si Pablo magturo? Pero kung ganon, sana dun sa kwento, hindi lang si Eutychus. Hindi lang si Eutico ang nakatulog. Sana sinabi po doon, sa haba ng pagsasalita ni Pablo, ang lahat ay inantok at nakatulog ng mahimbing. Pero hindi. Kaya ang malaking katanungan po sa atin ngayon, bakit nakatulog si Eutychus? And isa lang po yung nakita ko. It is because he didn't have expectations. He didn't expect from God. Sino po yung pumunta dito sa church at nag-expect na may gagawin ng Panginoon sa araw na ito? Lahat po tayo dito, dapat lahat tayo, meron tayong ine-expect mula sa ating Diyos. Dahil doon siya nalulugod. Amen po. And isa rin po yun sa na-realize ko na, nga no, dapat we come to our God with faith. Kailangan lumalapit po tayo sa Panginoon na, Panginoon, nandito po ako para may matanggap mula sa inyo. And Lord, I came with expectation. Kasi minsan po, hindi po tayo nag-e-expect sa Panginoon. Kaya minsan wala po tayong natatanggap. At naalala ko po, nung leaders mentoring po namin, nagturo po si Pastor about po sa parable of the sower. Familiar po kayo doon? Doon sa matabang lupa, matinik, mabato. And sabi doon sa parable of the sower, mapapansin po natin na, nga no, doon sa kwentong yon ay merong buto at merong lupa. At ano po yung buto doon? Ayon ay ang salita ng Diyos. At ano po ang lupa? Ano po ang lupa? Ito po yung mga nakikinig. Ito po yung puso natin. And mapapansin po natin sa istoryang yon, constant, iisa, at hindi nagbabago ang buto. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos. At lahat po tayo ay tumatanggap ng salita ng Diyos. And ano lang po yung naiiba? Yung soil, yung lupa, yung nakikinig. Kaya sabi ni Pastor, a good Christian is a good soil, matabang lupa. Kasi minsan po, iniisip natin na ang problema ay nasa buto. Pero hindi natin alam na lahat ay nakasalalay doon sa lupa na tumatanggap. Sometimes, ulitin ko po, we think the problem is with the seed. But everything has to do with the soil that receives it. Minsan po, hindi nakasalalay sa tao na nasa harapan yung pagpapala at yung mensahe ng Panginoon na tatanggapin natin. Kasi po, minsan nakatingin po tayo sa tao. Nakatingin po si Eutychus kay Pablo. Haba-haba ng tinuturo ni Pablo. Pero
praise God dahil hindi po hinayaan ng Panginoon na matulog lang si Eutychus. 'Di ba sabi po doon sa story? And another thing, bakit kaya si Eutychus lang yung nakatulog? Sabi po sa verse 8 kanina, maraming ilaw sa silid, sa itaas na pinagtitipunan namin. Ibig sabihin, yung mga tao sa lugar na yon, they came prepared. Pumunta sila doon sa upper room, pumunta sila doon sa church nang may nakahanda. At ano yung nakahanda doon? Yun ay ang ilaw. And pwede kasing ang mga tao sa lugar na yon, hindi nila alam na magtatagal yung pagtuturo ni Pablo. Pero dahil nag-expect sila, nakakausapin sila ng Panginoon, nag-expect sila na pagpapalain sila ng Panginoon, naghanda sila. And ano yung hinanda nila? Ilaw. Ilan yung ilaw? Marami. Maraming ilaw. And dahil doon sa ginawa nila, hinanda nila yung room. Hinanda nila yung upper room. Hinanda nila yung puso nila. Hinanda nila yung sarili nila. And dapat, ganun din po pala tayo. Na-realize ko na dapat ganun din yung ginagawa natin. Na hindi lang dahil nasa church tayo, dito tayo magsisimula magpuri sa Panginoon. Dapat on the way to church, we are praising our God. Dapat on the way to our church, pagkagising natin sa umaga, hindi lang sa church. Pagkagising natin, dapat nananalangin na tayo. Dapat nagpapasalamat na tayo. Dapat nagdiriwang na tayo. Dahil kanina nga, habang dinedeclare natin, nagtagumpay tayo. At hindi lang iyon nagsisimula dito. Nagsisimula yon sa inyong puso. Na pagkagising ng umaga, kinakausap na natin ang ating Panginoon. Amen po? Next naman po, sabi po doon, the lamps were proof of their expectation. Kasi po, kung wala tayong ina-expect, ano po yung sabi ko kanina? Wala po tayong matatanggap. Ngayon po, pag-uusapan natin ay bakit nga ba may problema kay Eutychus? Problema po ba na nakatulog siya? Sino po dito ang hindi nakakatulog? Lahat naman po tayo nakakatulog kapag pagod, di ba po? Kapag mabigat yung kalooban natin, malungkot, lahat po tayo ay nakakatulog. And at the same time, si Eutychus po kasi, sabi po sa Bible, he is a young man. Ibig sabihin, kabataan. At madalas doon sa panahon nila, ang mga kabataan ay nagtatrabaho ng buong araw. At hindi natin pwedeng sisihin si Eutychus. Eutychus, bakit ka nakatulog? Kasi nangyayari din yan sa atin kapag pagod na pagod tayo, kapag walang tulog. Diba? Pero hindi kasi ang issue dito sa storya na ito ay nakatulog si Eutychus. Hindi po yun yung problema. Ang problema po dito, saan nakaupo si Eutychus? Pwede po ba nating balikan doon sa storya? Sabi po doon sa Gawa, verse 9, nakaupo sa bintana ang isang binata na ang pangalay Eutychus. Saan po siya nakaupo? Sa bintana. Sino po dito upo sa may bintana? Sa tingin niyo po, it's a wise decision. Sa tingin niyo po, yun yung best na pwedeng maupuan sa loob ng church. Pwede kasi maraming pwedeng nangyari. Pwedeng si Eutychus nagpalipat-lipat ng upuan, nung una nasa sahig,
katulad ni Kuya Russell, ayan, nakaupo sa may sahig. Pero na-realize niya, sinabihan ko siya, kaya lilipat siya, upo siya sa bintana. Tapos hindi naman niya alam, unti-unti siyang makakatulog. And sometimes, yun din po yung kailangan natin pag-isipan. Kasi pwede na nasa loob po tayo ng church, pwede na tayo po ay nakikinig, nagsasagawa ng salita ng Diyos, pero meron pa rin po tayong bukas na bintana sa ating buhay. Meron pa rin tayong open windows. Kasi naniniwala po ako, si Eutychus, pumunta siya doon sa upper room para makinig kay Pablo na magturo. Ganon din po kayo. Tama po ba? Pumunta po tayo sa church. Tama po ang intention natin. Ang intention natin ay matuto, mangusap ang ating Panginoon. Pero ito po yung dapat nating maintindihan. Hindi sapat na sinet natin yung intention natin ng tama. Kasi kung nasaan ang attention mo, yon yung magde-decide kung mananatili ka sa loob ng church. Sabi ko doon, your intention will get you in the room, but it's your attention that will keep you in the room. Si Eutychus, excited na excited siya. Si Pablo, isa sa mga apostle na biniles ng Panginoon. At hindi niya ina-expect na mahaba pala magturo si Pablo. Umabot ng hating gabi. At hindi niya alam kung saan niya ilalagay yung attention niya. At hindi niya namalayan na nakaupo na pala siya sa bintana. And ayun po yung dapat nating pag-isipan. Church, saan po tayo nakaupo ngayon? Where are we sitting right now? Pwedeng sinasabi po natin na sumisimba naman po tayo. Nag-aaral po tayo ng kanyang salita. Tayo po ay nagpe-pray. Tayo po ay nag-worship sa ating Panginoon. Tama po ang intention natin. Pero kung ang attention natin, attention ng ating isip, ng ating puso, ay mapabaling sa iba, maliban sa ating Diyos, ito po yun ha, ang ating Panginoon lamang yung dapat natin pagtuunan ng atensyon. Dahil konting lingat lang po natin, matutulad tayo kay Eutychus. Tayo ay malalaglag. At worse, mamamatay. Ngayon po, wala pa po tayo sa points. Pasensya na. Ito po ang ating points. Sabi po dito, bakit, napag-usapan na po natin, bakit nakatulog si Eutychus? Dahil, ano po yung sabi doon? Wala siyang expectations. And wala sa Panginoon ang kanyang attention. Ngayon naman po, pag-uusapan natin, paano tayo hindi matutulad kay Eutychus? How to not fall asleep. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo yan. Kailangan po natin to. And ang points ko po dito, para madaling tandaan, meron po tayong triple A. Tatlong A. And familiar po ba kayo dito? Ito po isa sa mga kinakanta namin nung sa elementary. Sabi doon, I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Woo! I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Okay, pero syempre po, dahil sabi ko, tatlong A lang. Ayan. Tanggalin po natin yung enthusiastic. Ano po yung tatlo? Alive, alert, and awake. Awake. Punta po tayo sa una. Sabi po doon, alive. Sabihin niyo po, alive. Alive.
Tingnan nyo katabi nyo, mukha pa bang buhay yan? Kasi sometimes po, pwedeng buhay po tayo, pero hindi talaga nabubuhay. Tama po ba yun? We are living, we are existing, but we are not living. Naniniwala po ako na lahat po ng tao sa mundong ito ay may purpose. Amen? Ikaw, ako, at kahit yung mga tao sa labas, sila po ay may purpose. And makikita lang natin ang purpose na ito sa ating Panginoon. Sabi dito, sa Ephesians chapter 2 verse 1, nung una, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. And meron din po tayo dito. May quote po tayo na nilagay dyan. Sabi ko doon, sa being alive. Being alive is the greatest gift we receive. Sabi doon sa verse, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, binigay niya ang regalo ng buhay. And every day is an opportunity to make the most of it. Lahat po tayo dito ay binigyan ng Panginoon ng regalo ng buhay. At nakasalalay po sa tumanggap nito kung paano niya gagamitin. Ganon din po sa regalo. Pwede nating bigyan yung mahal natin sa buhay ng regalo na iniingatan natin. Pero maaaring sa kanila ay hindi yun mahalaga. And hindi ko po alam kung katulad po ninyo ako, pero kapag ako po ay nagbigay ng regalo, gusto ko yung pagbibigyan ko, iingatan ito. At gusto po ng Panginoon na ang buhay na binigay niya sa'yo ay alagaan at pahalagahan din natin, katulad ng pagpapahalaga niya sa buhay na binigay niya sa atin. Amen po ba? And meron po kasing term na yes, we are all alive, pero we don't look alive. Hindi po tayo mukhang nabubuhay. Para tayong idle. Familiar po ba kayo sa games? Yan mga kabataan na lang na we are idle. Buhay tayo, buhay yung character sa game, pero hindi gumagalaw. Hindi kumikilos. At yun po yung pinagkakaiba ng buhay sa patay. And praise God, dahil sabi doon, nung una, patay tayo dahil sa kasalanan. Ngunit binuhay niya tayong kasama ni Kristo. At simula nung tinanggap natin ang Panginoon, nagkaroon na tayo ng control sa ating buhay. Na dati idle lang tayo, na dati nasa kalagayan lang natin. Nagsistay tayo sa kalagayang ganito. Sa kalagayan na may sakit, sa kalagayan na malungkot, nag-iisa. Pero salamat sa ating Panginoon dahil hindi niya tayong hinayaan na mabuhay lang ng ganon. Hindi niya tayo hinayaan na idle. Binigyan tayo ng control, katulad nung sa game, binigyan niya tayo ng control para magalaw yung character natin, para magalaw natin, magamit natin yung buhay natin to the fullest. Sabi dun sa dun sa quote kanina, we make the most of every opportunity. Ano pong opportunity ang binibigay sa inyo ng Panginoon ngayon? Ano po yung pangungusap sa inyo ng Panginoon? Kasi naniniwala po ako, sabi ko kanina, we have a purpose. And nangungusap po ang Panginoon sa atin na hindi lang tayo nabubuhay sa mundong ito para mabuhay lang. Nandito tayo para mabuhay para sa Kanya.
So sabi doon, look alive. At para magmukha tayong buhay, dapat tayo ay nagalaw. Amen? So next po na verse, na point, sabi doon, alive. Ano po yung sunod? Alert. Alert. Be alert. Kailangan po tayo ay palaging handa. Katulad po ng mga tao doon sa upper room. They were ready. Diba po? They were expecting from God. Kaya, alert sila. Kasi po, madalas po sa atin, sabi ko nga po kanina, nabubuhay tayo, pero parang hindi nabubuhay. Para tayong zombie. Para tayong walang buhay. At ganun din po yung nangyayari sa mga kabataan po ngayon. Kasi, konting testimony lang po kasi noon po, kapag nanonood po ako ng TV, particularly, pag nanonood po ako ng Barbie, ayan, yung boses ni Mama, parang wala lang. Parang hindi ko naririnig. Nakafocus lang ako doon sa TV. Nakafocus lang ako kay Barbie. Pero the rest, it's just background noise. And ganun din po sa ating Panginoon. At yun po kasi yung tactic ng kaaway sa atin. Hindi niya hinahayaan na marinig natin ang boses ng Panginoon. Kung hindi tayo alert, kayang-kaya po tayong i-distract ng mundong ito. Sabi doon sa Revelations chapter 3 verse 20, "Here I am," sabi ni Jesus, "I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in and eat with that person and they with me." Sa Tagalog, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ni naman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako sa kanyang tahanan. Ang Panginoon ay hindi tumitigil sa pagkatok sa atin, sa ating puso, sa ating isip. Pansin niyo po ba? Simula nung nakatanggap tayo sa ating Panginoon, hindi na nawalay sa atin yung boses niya. Hindi na nawalay sa atin yung pagsama ng presensya niya. At ganon din po, dito sa verse na to, sabi doon, "If anyone hears my voice and opens the door." Ano po yung nauna? If we hear. Kung naririnig natin ang boses ng Panginoon, tapos bubuksan natin ang pinto. At yun po yung tactic ng kaaway. We are a distracted generation. Siguro po yung mga ka-age ko. Iba-iba po tayo ng naging struggle. Yung mga henerasyon natin. And we are a distracted generation. Yung generation namin. And yun po yung naging way ng kaaway. Paano kami i-distract? Magpapadala at magpapadala siya ng TV. Magpapadala at magpapadala siya ng anumang outlet, anumang bagay, tao, para hindi namin marinig, hindi natin marinig ang pagkatok ng ating Panginoon. Kaya, sabi doon, be alert. Maging alerto po tayo. At hindi lang po sa isang araw. Hindi lang po pag Sunday. Hindi lang po sa isang oras na to. Pero sabi doon, dapat be alert at all times. Dahil sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi po doon, "Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour."
parang leyon na umaatungal at aaligid-aligid na naghahanap ng masisila. Sa tingin niyo po, sino po ang unang masisila? Yung alert ba o yung tao na natutulog? Yung alert ba o yung pakunti-kunti ay nakakaidlip na? Kasi ang demonyo, ang kaaway po natin, matalino. Matalino rin ang ating kaaway. Kasi alam niya kung sino yung unang titirahin. Alam niya kung sino yung unang ihuhulog. At yun yung mga tao na hindi alert, yung mga tao na hindi nakikinig, at yung mga tao na nakaupo sa bintana. Kaya sabihin niyo sa katabi mo, be alert. Be alert. Amen po. Kailangan alerto po tayo. Dahil katulad nga po sinasabi lagi, when we are alert, when we are like a moving target, may hirapan po ang kaaway na tirahin tayo. And praise God, kasi kung matalino ang kaaway, mas matalino ang Diyos. Mas matalino ang Diyos dahil hindi siya tumitigil. Kahit hindi natin naririnig or nagbibingi-bingihan tayo, patuloy ang Panginoon sa pagkatok. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, alive, alert. Ano po yung next? Awake. Sabi ko po doon, stay awake. Kailangan po manatili tayong gising. Ang pinag-uusapan po natin dito ay hindi physical. Hindi po tayo natutulog ng hindi po kailangan lagi tayong gising. Pinapagalitan nga kami kapag nagpupuyat. Hindi po yung sinasabi ko dito, magpuyat kayo, lagi kayong gising dapat. Pero we are talking about staying awake spiritually. Ito rin po yung tinuturo nung kay Eutychus. Hindi po tinuturo ni Luke dito na wag tayo matulog sa church. Okay lang yan, matulog kayo ngayon. Ayos lang po sa akin. Pero sinabi doon, preach short, hindi yun eh. Ang tinuturo po sa atin ng Panginoon dito, how to stay awake spiritually. Dahil alam tayo ng Panginoon, kilala po tayo ng Panginoon. Kilala niya tayo na tayo ay mahina, tayo ay parang tupa, na ang likot-likot kaya napapagod. At napapagod, nakakatulog. Nakakatulog tayo. Kaya sabi dito, stay awake. Gisingin mo yung katabi mo, stay awake. Kasi kailangan po natin yan, lalo na po sa panahon ngayon. Dahil, ano po yung napapansin natin when we are sleeping? Kapag tulog po tayo, we are defenseless. Hindi po natin kayang protektahan ang sarili natin. Pwedeng tulog po tayo, tapos di natin alam na yung pamilya natin nag-aaway-away na, di ba? Hindi po natin alam na natutulog tayo, yung deadline ko, lumagpas na. Because we are sleeping. Ganon din po, spiritually. When we are sleeping spiritually, marami po tayong namimiss. We are missing out. Dahil naniniwala po ako na ang Panginoon hindi natutulog. Hindi po natutulog ang Panginoon. At nakasalalay lang sa atin yon. Kung makikita natin na hindi siya natutulog dahil hindi rin tayo natutulog sa paggawa, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi doon sa verse, may story din po kasi sa Bible, yung binanggit ko po kanina, na hindi lang si Eutychus yung may story na nakatulog sa Bible. And kahit yung mga disciples, maniniwala po ba tayo doon? Kahit yung mga disipulo ng Panginoon, imagine, kasama na nila si Jesus. Pero,
meron po storya sa Bible, doon sa, nung pinagkanulo na ang ating Panginoong Jesus, pumunta sila sa Gethsemane. At sinama niya yung tatlo niyang alagad, si Peter, si James, and si John. At nanalangin ng Panginoon doon sa Gethsemane. At pinapanalangin niya yung mangyayari sa kanya dahil alam ng Panginoon kung what's next after ipagkanulo siya. And yun na yun, di ba? Yung naipako na ang Panginoon. At sinama niya yung mga alagad niya para manalangin. Pero anong sabi doon sa verse, Matthew 26, verse 40 to 41? When he returned to his disciples, he found them sleeping. Sabi ni Jesus, couldn't you men keep watch with me for 1 hour? He asked Peter, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Sa Tagalog doon sabi ni Jesus, hindi nyo ba kaya man lang magpuyat ng 1 oras na kasama ako? Kasi ito po yung isa sa katotohanan. Isa po ito sa hindi natin maide-deny na truth. At yon ay kaya nating tulugan ng Panginoon. Kasi kahit yung mga disciples na may pinaka-pure na intention sa ating Panginoon, kahit yung mga disciples na malapit sa Kanya, nakikita siya, nahahawakan siya, kasama siya, pero natulugan pa rin. Kaya sabi doon ni Jesus, watch and pray. Binigyan ng Panginoon yung kanyang mga alagad kung ano yung sagot. At yun po yung dapat nating tandaan. Jesus gave a solution. At praise God, dahil lagi tayong binibigyan ng Panginoon ng daan. At yun ay yung Holy Spirit. The Holy Spirit is our helper. At sinabi doon ni Jesus, we should watch and pray. Kasi pwede po tayong matulog. Pwede po tayong makatulog at hindi natin yun nalalaman. Pero when we watch and when we pray, ano po nangyayari kapag nagpe-pray? Minsan po kasi yung iba pag nagpe-pray, mas nakakatulog lalo. Pero yung totoong nagpe-pray at kinakausap ang Panginoon, tayo po ay tumatanggap ng sigla. Tumatanggap tayo ng kalakasan mula sa Panginoon. Tumatanggap tayo mula sa ating Panginoon. And kung tayo ay magpe-pray, we would not be spiritually sleeping. Meron po kung ditong nilatag. Ipakita mo na lang, signs that you are getting sleepy. Ano nga ba yung mga signs na nakakatulog na pala tayo? Naantok na pala tayo? Kasi may mga panahon po tayo, may oras po tayo na hindi po natin napapansin, tulog na pala tayo. Di ba po? Kapag, yan, yung mga students, pag galing sa school, pag-uwi, bagsak. Yung mga may night shift, yung mga nagtatrabaho po, kahit mga nanay sa pagod, hindi po natin alam na tulog tayo. Di ba po? Pero, there are signs that we are spiritually sleeping. At ano po yun? Iisa-isahin ko, mag-check na lang po tayo sa sarili natin. Sabi ko doon, little or no desire to pray. Kaya sinabi ni Jesus kanina yung solution pray. So kapag wala po tayong gana mag-pray, sign na yon kapatid, inaantok ka na. Next, loss of appetite for the Word.
Nawawalan na po tayo ng gana sa pagbabasa ng Bible. Nawawalan na po tayo ng gana na mag-devotion. And that is a sign that we are spiritually sleeping. Sabi niyo po, may kasabihan po na you eat what you crave and you crave what you eat. So hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong gana sa salita ng Panginoon. Na wala ayoko na, nauumay na ako. Pero meron po tayong paraan. Binigyan tayo ng paraan ng Panginoon. Bilang tao, ang galing nga ng Panginoon Ang galing na pagkakadesign sa atin ng Panginoon. Dahil kapag sinasanay natin ang ating sarili, it becomes natural. So, kapag yung kinakain natin, sabi ko doon, you eat what you crave. Kung ano yung kinikrave natin, kinakain natin, kahit gaano pa yan, kapangit yung lasa. Kahit gaano pa yan, ano ba yung mahirap i-crave? Kunwari po, ang palaya. Kahit gaano kapait. Di ba po? Kapag nasanay tayo na kumakain ng ampalaya, darating yung panahon na araw-araw hahanap-hanapin natin ng ampalaya. Ganon din po sa amin mga bata. Ako po, nung bata po ako, hindi po ako mahilig sa gulay. Hindi po ako nakain ng gulay. Iwas na iwas po ako sa gulay. Pero, nung natutunan kong kumain, kahit wala akong gana, nung natutunan ko po na kainin yung gulay, dumating yung oras na araw-araw, kumakain ako ng lumpiang gulay. Ganon din po ang salita ng Diyos. Ganon po ang salita ng Diyos. Kaya, kapatid, hindi po dahilan na nawawalan po tayo ng gana para tumigil. Kasi when you have the discipline, di ba po, there would always be a reward. Magkakaroon po at magkakaroon ng outcome, yung pinagpapaguran at yung bagay na hindi natin tinitigilan. Next, ano po yung mga signs? Nakapag-check na po ba kayo? Sabi doon, no desire to pray? Parang ako yun. Loss of appetite for the word? Minsan. No longer convicted of willful sin. Hindi na po tayo na ko-convict. Nasasanay na po. Ito po yung mali na kasanayan. Kung kanina, it's good na kahit walang gana, magbabasa pa rin po tayo ng salita ng Diyos. Pero ito, wag na wag po tayo masasanay dito. Willful sin. Kasalanan. No longer convicted. Kapag hindi na po tayo nako-convict, kung ang Holy Spirit po ay nasanay na ginigrieve natin, that's a sign that you are getting sleepy. Next, you are easily offended. Madali pong ma-offend. Isa pala yon sa sign na inaantok na tayo. Ganun din po ba kayo? Na kapag inaantok na, wala na tayong lakas, madali na tayong magalit. Madali na po tayong mainis, mainip. And that's another sign that you are spiritually sleeping. And next, you are isolating yourself. Ganun po yung nangyari kay Eutychus. Si Eutychus, hindi po kasi nabanggit sa Bible kung may kasama siya. Hindi po nabanggit dun sa story. Pero kung may tao na nakakita kay Eutychus, kung may kapatid siya na nakakita kay Eutychus na nakaupo sa bintana at unti-unting nakatulog, sana nagising si Eutychus. Kaya po, kailangan natin ang church. Kaya po, kailangan natin na yung mga tao, yung katabi mo, kailangan mo siya.
Kaya kailangan natin ng kasama. Dahil sometimes, we don't know that we are getting sleepy. Pero, salamat. Salamat dahil meron tayong kasama, may nakakakita sa atin, sasabihin niya, uy, Eutychus, tumutulo na yung laway mo. Eutychus, gising. At yun po yung ginagawa sa atin ng church. Every Sunday, or every prayer gathering, every time na may gawain tayo, lagi tayong ginigising ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. So that's why I'll end in this sa verse Thessalonians chapter 5 verse 6. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising. Laging handa, alive, alert, awake, at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao, at sa gabi rin ay karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo'y sa panig ng araw, yung binasa po natin kanina, tayo'y namumuhay na, nakasamang liwanag. Dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, hindi tayo binuhay ng Diyos para maging ganito lang, kundi upang iligtas tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay, na sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan tayo. Magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Katulad po ng ginagawa natin ngayon. Church, let us help each other. Tulungan po natin ang isa't isa at matutulungan po natin ang isa't isa sa pamamagitan lang po ng ating Panginoon. Hindi po natin kaya manatiling palaging gising, pero kapag nakita natin ang ating sarili na nakakatulog, meron po tayong kapatid. Nagigisingin at gigisingin tayo. Meron po. Kaya, church, let us not fall asleep. Kasi po, the Lord is calling us. The Lord is waking us up. And ang Panginoon, tinatawag niya tayo upang gawin yung mga bagay na pinagkatiwala niya sa atin. And hindi natin yun magagawa kung tayo ay tulog. God is calling you to do great things. Pero, if we do not hear Him, kung hindi natin naririnig ang Panginoon na kumakatok, kung hindi tayo alerto sa bawat pangungusap niya sa atin, we are going to sleep just like Eutychus, nahahantong sa kamatayan. Pero purihin talaga ang Panginoon dahil hindi hinayaan ni Lord na mamatay si Eutychus ng ganun lang. Sabi dun sa verse 9, pumanaog si Pablo at niyakap ang binata. Sinabi niya, huwag kayong mabahala. Buhay siya. Buhay ka, kapatid. At buhay po tayo dahil lang sa Panginoon.
Pwede po ba tayo lahat tumayo? The night is nearly over. The day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Alam po natin na ito na yung panahon para gumising tayo. Huwag po natin sayangin yung taon na to. This year is only starting. Pero hindi natin makikita kung ano yung hinanda sa atin ng Panginoon. Kung mananatili tayong tulog. And you might not think na it is a grave sin. Pwede nating isipin na hindi naman big deal na natutulugan natin ng Panginoon. Pero kapatid, we are missing out. Namimiss po natin lahat ng maaaring ibinibigay sa atin ng Panginoon. Can we all raise our hands? Hallelujah, God. Panginoon, lumalapit po kami sa oras na ito, Lord God. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa buhay na inyong binigay sa amin. Salamat po, Panginoon, ginising niyo kami. Salamat po, Panginoon, dahil hindi niyo po kami hinayaan, Lord God, na natutulog lang sa tabi, Lord. Salamat, Panginoon. Lord God, we come to you, we surrender to you, Lord, every aspect, every area of our life, Panginoon, na possibly nakakatulog na kami, Lord. Yung spiritual sleep, yung spiritual slumber, Panginoon, na pinipilit sa amin ng panahon, pinipilit sa amin ng sitwasyon, ng kaaway, Panginoon. I pray right now, Lord God, wake this church up. Wake me up. Lord, gisingin niyo po kami, Panginoon, sa mga areas, Lord God, na we are spiritually sleeping. Our prayer life, our devotion life, Lord, our ministry. Panginoon, marami po na hindi kami aware, Lord God, pero sa oras na to, Panginoon, mangusap po kayo sa amin, Lord God. Lord God, hayaan niyo po, Panginoon, na magising kami sa katotohanan, Lord God, ng panahon ay nandito na, Lord God. Na, Lord, Panginoon, hindi po namin kaya mabuhay. Hindi po namin kaya na nagpapatuloy lang sa ganitong kalagayan. Lord God, I pray right now po, Panginoon, help us. Holy Spirit, help us. Lord God, magpakilala po kayo, Panginoon. Ipakita niyo po sa amin, Lord God, the way out of this slumber. Lord, tulungan niyo po kami. Turuan niyo po kami na magmasid. Turuan niyo po kami na manalangin, Panginoon. Lord God, samahan niyo po kami, Panginoon. Salamat po. Salamat, Panginoon, dahil sa ginawa niyo. Dahil sa inyong kamatayan sa krus, kami po ay nabuhay. Nabuhay sa liwanag, Panginoon. Hindi niyo po kami hinayaan na matulog sa kadiliman, Panginoon. And Lord God, as we raise our hands, Panginoon, we surrender our prayer, Lord God. Our prayer life, we surrender it to you. Lord God, our devotion life, we surrender it to you, Lord. Lord God, our relationship with our family, Panginoon, we surrender it to you, God. Lord God, our work, Panginoon, Lord God, yung mga bagay na nagpapahirap sa amin, Lord God, yung mga bagay na nagkakos sa amin para mapagod, para makatulog kami, Panginoon, para hindi namin matanggap, Lord God, yung blessings, Panginoon, na sana po, Panginoon, binubuhos niya sa amin, Lord. I pray po, Panginoon, yakapin niyo po kami, Lord. At Lord God, sa inyong piling, Panginoon ko, sa inyong presensya, Lord God, we will stay awake. Salamat po, Panginoon.
Ito po ang aming panalangin sa umagang ito. Hayaan niyo po, Panginoon, na ibigay po namin, Lord God, yung oras na ito, Panginoon. Let us stay awake, Lord God, this whole week, this year, this 2024, Panginoon ko. Mananatili kaming gising spiritually, Lord God, dahil ginigising niyo po kami araw-araw and your mercies are new every morning. Thank you, Lord. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Salamat po, salamat po. Thank you, Lord God, for this day. Thank you for your word, Panginoon. Lord God, thank you for enlightening our hearts. Panginoon, thank you for awakening our minds. And I pray po, Panginoon, sa inyo po kami, Lord God, manatili. Sa inyo po, Panginoon, pasensya. Ito po ba aming panalangin, Panginoon? Nagpapasalamat po kami. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Nakatawa, no? Sila yung mga nakatapos ng 103. Kaya kayo ay aming hinahamon, mag 103 po kayo. Talagang tinuturuan sila paano sila tumayo, paano sila mag-preach, paano sila mag-interpret. At matyaga po ang batang yan. Isipin nyo from UP Los Baños. Kailangan niyang umuwi dito para mag-sell sa Natatas. At isang estudyante na maraming ginagawa, hindi naman basta-basta pagka nasa UP ka. Di bali kung nasa UP-an ka lang ng lata. Ay hindi. UP talaga eh. Ang hirap mag-aral sa UP, kapatid. Ang daming But kahit ganun ka-hectic ang kanyang schedule, uuwi siya dito. Naku, yung pamasahe lang. Inaagaw pa niya yung kanyang pamasahe sa kanyang baon para lamang siya makapagturo dito. Hindi naman siya bibigyan ng tatay niya ng pamasahe uli pabalik. Binabudget niya yung kapatid. Para lang siya ay makapag-aral, para siya ay makapaglingkod sa Panginoon. Kita yun, naging bunga ng kanyang pagpapagal. Ginagamit siya ng mightily for the glory of God. Kasi kapag ikaw ay may tiyaga, may nilaga talaga, di ba? Kung hindi siya nagsakripisyo, paano natin maririnig ang ganong klaseng kaganda ng teaching na nagumising sa atin para magising tayo. Tulog na pala ako. Di ba? Tulog na pala ako. I'm so blessed kasi sa ating Bible school, meron niya tayong 26 students. Sipin mo, nung kayo mag-Bible school, walo-walo kami. Sa walong yon, ako lang nakapagpastor, 2 lang kami. Mahirap maghanap ng Bible school students, actually. Pero nakakatuwa ang CJC. Gusto nila talagang matuto. Kanya marami doon ang talagang nagsasakripisyo kasi isipin mo, from 7 to 10, alas 7 hanggang alas 10, puro turo yon. Yung last meeting namin, ako nang inaantok, humingin ako ng kape kasi ang haba. Sabi ko, bigyan ako ng kape. Kasi tuturo ako, inaantok na rin ako para akong si Yutiko. No? Kaya lang ako nagkasalita eh. No? Kaya hindi po pwede. Pero ang katuwa ang Panginoon. Okay, this morning, dadako tayo sa napakahalagang gawain, ang communion. Nasaan yung ating ito lang yung binibigay na symbols. Tinawag niyo, wala naman yung binibigay na symbols. Bakit paganda ng paganda ang mga nagbibigay ng mga elements, ano? Ay, tuwan-tuwa kasi ang dami nang magagaling sa church na to. Praise God! Pinagaling ng Panginoon. Sa isang independent church na walang umbrella, wala naman tayong mother church, tayo talaga. Nakatuwa ang Panginoon kasi nagre-raise siya ng mga kapatirang kagaya nyo. Napaka pinahusay ng Panginoon. Isa lang naman ang kailangan dyan eh. Desididong puso at kababaang loob. Pag mababa ang iyong puso, tataas ka ng Panginoon. Ganun lang yan. Manatiling mababa. Sige, bigay mo mabuti. Kahit anong ating tinatanggap sa Panginoon,
Kaya tayo nagagamit ng Panginoon mightily for His glory. Huwag natin kakalimutan ng 1 Corinthians 4:7. Huwag nyo kakalimutan yun. Lagi nyo tandaan yun. Hindi ba lahat ng nasa inyo, yung gift mo, yung galing mo sa pagkuturo, yung husay mo sa pagpipray, yung galing mo sa counseling, yung galing mo sa pagbibigay, sabi ng Bible, hindi ba lahat ng nasa inyo ay regalo ng Diyos? Bakit nyo ipinagyayabang na parang hindi regalo? Kaya kapag nakita mo yon, ano man ang mabot mo, isa lang ang masasabi mo, dahil kay Lord. Nagbigay siya ng regalo. Kung hindi siya nagbigay, walang magagawa. Okay. Noong bago umalis ang Panginoon, noong Matthew 26:26, ay nagtipon kasi huling hapunan, maalam na ang Panginoon. At sasabihin na niya ang mga bagay na mangyayari, pati ang mga taong magtatatwa sa Kanya at magkakanulo sa Kanya. Ang nagtatwa sa Kanya ay si Peter, 3 times. Si Judas ang nagkanulo sa Kanya. Pero napakabuti ng Panginoon. Kahit sa huling sandali, ay binibigyan ng Panginoon si Judas na magdesisyon na huwag siyang ipagkanulo. You know why? Kasi sa tradisyon ng mga Hudyo, kapag ako ay dumampot, ako ang leader, at dumampot ako ng tinapay at ibinigay ko sa iyo, that simply means you are my best friend. Ikaw ay aking kaibigan. Noong isausaw ni Jesus Christ yung tinapay at inabot kay Judas, Judas, kaibigan kita. Alam mo, Judas, kaibigan kita. Sinasabi ng Panginoon, wag mo kong ipagkanulo, kaibigan kita. Ganon, kasi alam ni Lord kung ano mangyayari, pero binibigyan ng pagkakataon si Judas na magbago. Ganon kabuti ang Panginoon. Although, ipinagkanulo pa rin. Pero sabi niya, tandaan niyo ito, sa mga disciple kasi, sabi niya doon sa Book of John chapter 14, aalis na ako. Pero kayong mag-alala, ipaggagawa ko yung titirahan. Para kapag yung tirahan nyo ay yari na, babalik ako, kukuhanin ko kayo, para makasama na ko kayo lagi kasi mahirap na kahiwalay kayo sa akin eh. Kinakailangan magkakasama tayo. Kaya ang sabi niya, babalik ako, kukuhanin ko kayo. Pero bago siya umuwi, sabi niya, dinampot niyang tinapay at nagpasalamat, pati ang kopa. At sabi niya, hindi na ako muling iinom sa kopa. Hindi na ako muling iinom sa kopa. Na ito, sabi niya, hanggang dumating ang araw na kayo ay aking kasama sa kaharian at sama-sama tayong doon ay iinom. Kaya sabi ni Pablo, kapag ginagawa niya ito, alalahanin niyo ang sinabi ng Panginoon. Alalahanin niyo ang sinabi ng Panginoon na hindi siya magtatagal, babalik siya at kukuhanin tayo. Kasi pagod na tayo sa buhay. Alam ni Lord kung tayo napapagod o hindi. Pero kung ang pagod mo yung ginamit mo kay Lord, praise God, may gantimpala ka sa Panginoon pagdating ng araw na yon. Kaya sabi ng Pablo, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon nung gabi siya pinagkanulo, that is in the book of 1 Corinthians chapter 11, verse 23, nung gabing siya ipagkanulo, dumampot siya ng tinapay at pinagpirapares ito at sinabi, ito ang aking katawan, kailan niyo ito bilang pag-alala sa akin. At matapos maghapunan at matapos makain ng tinapay, kumuha siya ng kopa at kanyang itinaas at sinabi niya, ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, alalahanin niyo ako. Alalahanin niyo ako. Alalahanin niyo ang pangako ko. Alalahanin niyo na kayo ay anak ng Diyos. At ako'y babalik para sa inyo. Tayong lahat ay tumayo. Ating itaas ang tinapay. Pwede mo ba siyang pasalamatan? Kasi kabilang ka dito, hindi lahat ng tao, out of 8.1 billion people. 8.1 billion people, kapatid. Isa ka sa kasama sa communion. Hindi lahat ay kasama. Pero magpasalamat ka, kasama ka. Pasalamatan mo si Lord. Pasalamatan mo si Lord. Hallelujah. Pray. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, for the blood
Sige po. Thank you, Jesus, it has washed me white. Continue talking to God. Kausapin mo siya. Tatay mo siya. Jesus, you have saved, Pwede mo na rin sabihin sa kanya kung anong sitwasyon mo ngayon. brought me Bro, inaalala ko, pangako mo sa akin, Panginoon. to glorious. Sabi mo sa kanya kung anong sitwasyon mo, kung ikay nalalambot na, kung ikay nawawala na sa paglilingkod, sabi mo sa kanya, Lord, Thank you, nakakatulog na ako. Jesus, for the Lord, nawawala na ang gana ko sa paglilingkod. Wala ng direksyon ang buhay ko, Panginoon. you, Pero nangako ka, Jesus, Panginoon, bago ko umalis. it has washed Nangako me ka, Panginoon. white. Palalakasin mo kami. Thank you, Nangako ka, isusugo mo ang banal na Espiritu para i-comfort kami kapag kami nanghihina. Kapag kami nalulungkot, ang sabi mo, bibigyan kami ng kaaliwan ng banal na Espiritu. to glorious. Pag kami may karamdaman, sabi mo, papagalingin mo kami. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious. Itaas natin ang tinapay. And let's pray. Narito po ang tinapay, simbolo ng iyong katawan. Salamat kasi kasama kami sa humati. Nasa sa amin ang bahagi mo, Panginoon. Simbolo ng iyong katawan na pinagpiraso at hinati-hati at ibinigay sa aming lahat. Basbasan niyo po ito, Panginoon. Pagpalaan niyo po ito. At hayaan niyo ito magkaroon ng pagkapala sa aming katawang lupa. Inaalala namin, Panginoon, ikaw ay namatay at nabuhay. At kung paano ka namatay at nabuhay, kung kami may mamatay, mabubuhay din kaming kagaya mo, Panginoon. At kung ano ang iyong katawan na ikay muling nabuhay, gayon din ang katawan na tataglayin namin sa muling pagkabuhay. Maging pagkapala po ito sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Atin pong kainin. Ating itaas yung saro, simbolo ng kanyang dugo. Salamat po, Panginoon. Kung hindi ka namatay at kung hindi tumigis ang iyong dugo sa krus ng Kalbaryo, nananatili pa rin sa amin ang aming kasalanan. Ang dami naming kasalanan mula pagkabata. At sapat yun, Panginoon, para itapon kami sa impyerno. Pero salamat, naunawaan namin, ipinaunawa ng iyong salita. Na ang iyong dugo ang naglilinis ng aming kasalanan. Kaya haharap kami sa iyo, wala kaming kasalanan dahil sa iyong dugo na patuloy na naglilinis sa aming kasalanan. Panginoon, habang ito ay aming iinumin mamaya, Panginoon, aalalahanin namin ng iyong mabuting kalooban, ang iyong pag-ibig at ang iyong ginawang paglilinis sa amin lahat. Hayaan mo, Panginoon, tanggapin namin ang simbolong ito na may kagalakan at pananampalataya sa aming mga puso. Basbasan niyo po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating inumin. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Pwede nyo na kanyang elements. Okay. We will proceed now to the offering time. Hello. Hello po. Na-bless po ba ang lahat? May isang word kanina na tumatak sa akin para sa sabi doon, dapat pag dumating tayo dito, dumating tayo sa church, dapat may expectations tayo. Kasi pag nag-expect tayo, meron tayong ginagawa. Hindi pwedeng nag-expect lang tayo na wala tayong ginagawa. Ngayon, dadako tayo sa pagbibigay. Ito, isa sa dapat natin ginagawa to para mga expectations natin matupad. Dapat may ginagawa tayo para sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At bukod doon sa mga ginagawa natin, dapat ito, ginagawa natin ng bukal sa puso. Hindi lang dahil sa blessings, ang pinakamahalaga, sa puso nang gagaling.
Okay po, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Father God, Panginoon, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Lord, dina-acknowledge namin, Panginoon, ang kabutihan mo sa buhay namin. Lord God, lahat ng blessings, yung pag-iingat mo sa amin, Panginoon, lahat ng pinagkukunan namin, Panginoon, ng aming kabuhayan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Panginoon, sa kalusugan, Panginoon, sa hangin, sa aming kinakain, Panginoon. Napakabuti mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, kami po ay magbibigay, kami po ay maghahandog, Panginoon, ng bahagi, Panginoon, ng mga binigay mo sa amin, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, hindi ito para sa iyo, Panginoon, pero gusto mo gawin namin ito, Panginoon, para i-bless mo kami, Panginoon. Lord, salamat po, kasi may pagkakataon na ganito, Panginoon, upang makapagbigay kami, makasunod kami, Panginoon, sa iyong kalooban, Panginoon ko. Maraming salamat po, dalangin po namin, Panginoon, na bukal po sa aming puso, magkaroon po ang lahat ng masayang kalooban, Panginoon, sa pagbibigay, Panginoon. At ang mga malilikon, Panginoon, ay magamit, Panginoon, sa iyong kalooban, sa pagpapahayag ng iyong salita, Panginoon, sa buong Pilipinas, Panginoon ko. Dalangin namin, Panginoon, na ang bawat isa, Lord, ay i-promote mo, Panginoon, financially, Panginoon, spiritually, Lord God, yung aming mga pinagkukunan, Panginoon. Palagi mo pong protektahan, Lord God. Mga may business, Panginoon, Lord, magpadala ka, Panginoon, ng mga customers, Panginoon, na maayos, matino, Panginoon. Lord, yung mga nagtatrabaho, Panginoon, i-comfort mo, Panginoon, sa tuwing kami ay nahihirapan, Panginoon. Ikaw, Lord, yung magbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon ko. At Lord, yung mga kapatid ko, Panginoon, na gusto magbigay, Panginoon, pero hindi sapat yung kanilang kinikita, Panginoon. Pero willing sila, Lord God, yung puso nila, Panginoon. Lord, ikaw po yung magbigay, Panginoon, ng avenue, Panginoon, ng mga ways, Panginoon, upang madagdagan yung kanilang income, Panginoon, upang makapagbigay sila sa iyo, Panginoon ko. Lord God, maraming salamat po. Dalangin po namin ang gawain ito, Panginoon, ay maitaas sa pangalan mo, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ang lahat ng ito po ay aming nadalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Dadako naman tayo ngayon kasi meron po tayong mga new installed leader. Although yung iba naman ay na-install na dati. Kaya lang hindi po ninyo kilala kung sino po sila. Ang nangyayari kasi sa church ay yung ating mga pastor hindi na napakilala. Kasi nung sila ay mamulat na sila yung pastor, nagsipag-plant ng church. Kaya hindi sila nakikita, sina Pastor Ron, sina Pastor Randy, sina Pastor Harold, si Pastor Marlon, sino pa? Pastor Arina, Pastor Lara. Sila po yung mga pastor na nasa sa labas ng iglesia ng May na hindi nyo kilala. Sila po ay nagpapatuloy ngayon. Gusto ko pong tawagin sa ating unahan yung mga new installed leader natin. Sila po yung pagpe-pray ko and I will anoint them with oil. Yun po ang tawag din anointing ng pagtatalaga. Noong una, kapag tumawag ng hari o leader ang Panginoon, binubuhusan ng langis
Huwag kayong mag-alala, hindi ko ibubusan, papahiran ko na lang ang bukas. Yun naman, mangyari. Binubusan ng langis talaga at itinatalaga sa Panginoon. No? Yan ang aking asawa, kasama ko sa pagpe-pray. Okay, ang aking pong anak, ang chairman po ng lahat ng kabataan, ng Maine, at siyempre, siya yung mamamahala din sa gig ng outreaches. Pwede siya magbigay sa outreaches ng mga information patungkol sa dapat gawin ng gig. Ang akin pong pinakagwapong anak, wala kasi si Saren. Hindi. Sadya, mas pogi sa akin. Sabi niya, tinan niyo kung sino mas pogi sa amin dali. Siyempre siya mas pogi, ano? Okay. Siyempre, ang aking gwapong anak, okay, Kyle Walitig. Press from Cagayan. Ito yung aking anak na, nako, pag gusto niyo gumala, gagala. Actually, tatlong araw sa Batangas, sa isang, alam nyo, yung resort sa kanya lang. Walang kasama kahit isa. Hindi nga kami sinama mag-asawa eh. Isipin mo, nandun siya sa resort. Anong gagawa mo dyan? Dito, papahinga lang ako dito sa resort. Doon ka sa ulan, dito ka sa lang ito. Yan. Siguro, nakita niyo naman kung paano siya mag-speak, ano? Medyo magaling siya sa akin pagdating sa preaching, ano? Siyempre, eto naman, ang secretary. Siyempre, hindi yung aking bunsong anak. Secretary ng CBS. CBS secretary, ang Church of Jesus Christ, Bible School. Siya po ang secretary kasi siya ang aming utusan. I-print mo ito. Gawin mo ito. Iayos mo yan. Yan ang utusan ng CBS. Angela. Ang ganda-ganda babae naman. Kanyo ka mana? Sa mami, oo, sige. Siyempre, ang pinakamaingay sa lahat at nagbibigay ng rindi sa ating lahat, ang director ng Psalmist or music director, ang aking pamangkin, si Brother Sam. Wow. Saan mami mo? Ba't di mo kasama? Papahinga. Praise God, karating lang mami niya, galing Italy. Tinan nyo, baka may euro sa bulsa, lukutin nyo, no? Sam. Wala. Bago na naman sapatos. No, mabira talaga, oh. Iba talaga pag kami mami sa Italy, ano? Okay, siyempre, ang multimedia director, muntik nang ayaw na nito patuloy, pero walang magagawa, yung talaga ang calling niya, ano? Ang ating multimedia director, ang pinakamagandang lalaki sa buhay ni Sis Athena. At siyempre sa ating lahat, sino ba? Si Adamson Bispo. Pagdating po sa ating mga online, preaching, pag kami mga gathering dito, siya po na mamahala dyan para maging maayos po ang takbo ng ating pinapanood. Utak niya lahat yan, pati yung sound, lahat, pati yung ano. Okay, si Brother Adam Bispo. Siyempre, ang chairman ng Men of Promise. Wow. Ito yung nakuha ko sa sugalan at saka sa inuman. Simula, nung magsimula kami, kasama ko ang batang ito. And I'm so blessed with this life. During those days or years na kami ni Pastor, ay pupunta ng seminar. Nasa seminar kami for 3 days or 4 days. Sabi niya sa akin, sige po, ako na po ang bahala sa inyong anak. Siya magpapakain, siya magluluto, siya magpapaligo, kasi maliliit pa sila at maghahatid sa school. Ganyan po ang kanyang ministry sa akin. Noong kami ay babago pa nagsisimula, siya ang aming alila. At nakakatawa kasi, wala kang makikita sa kanya, sabi mo siya ay magre-reklamo? Hindi. At ito yung leader na nakita ko na may kusa. Hindi mo siya pagpunta niya dito, hindi sabihin, alam nyo, pupunta siya sa kusina, maghihimpil ng plato yan. Sabi niya, pag walang bigas, pag walang asukal, bibili ng asukal at lalagay doon. Pero hindi namin sinasabi ni Pastor, bumili ka ng asukal. Pero alam niya yun eh. Siya yung leader na yon. Lagi siya nasa likod, hindi nyo nakikita. Pero isa sa mga leader dapat natin tularan. Sino pa? Si Brother Webb Ebora. Ang aking Timothy, formerly, the former pastor ng youth ministry. Now, the reigning chairman of
the men of promise. Yan, nakita niyo naman, ha? Hindi ako nakakuha ng ano, basta magandang lalaki, leader. O, sige. Okay. Ang naka-assign po sa CBS team, alam ba, meron tayong Bible School. Narito na agad dyan sa mga alas 10 pa lang. Hinahamon ako magbilyar. Hindi. Inaayos na yung mga inaayos na niya yung mga gagamitin dito. Siyempre, ang CBS media team chairman, si Daniela Tuyor. Dito tayo. Lahat po na pagka sa Bible School, ayusin niya lahat yan. Uupo na lang kami. Pero nakahanda na ang lahat, computer, sound, lahat hinihanda na niya. Batang-bata pa po siya pero nakakatuwa. Marunong siyang tumanggap ng responsibilidad. At gusto ko ipakilala sa inyo yung mga utak ng lahat ng mga paperworks ng church. Ang secretary ng CJC RSG ay walang iba kundi ang pinakamagandang babae sa buhay ni Adam, si Sister Athena Bispo. Sabi ko sa kanya, ikuha mo ko ikuha mo ko ng GIS-SEC. Opo, pastor. Kausapin mo ang BIR patungkol sa ating paper. Opo, pastor. So lahat yan ay kanya, no? Without receiving anything from the church. At sila pa nga lagi nagbibigay sa akin, no? Talagang makapal ang mukha ko, no? Kung hindi ko na nga sila binibigyan, sila po ang nagbibigay, ano? Alam nyo, minsan yung mga 3,000, 4,000, or 2,000 na nagastos nila, hindi na niriripan sa church. Meron po tayong binayaran ganito, pastor, pero okay na po. Sila po yun. Kung bakit nagiging maayos ang documentation ng church, kasi meron po tayong secretary, Sir Athena Bispo. Nasaan na? Nagtabi pala yung mag-asawa. Okay. I will pray for them. Kailangan ko ng microphone stand. Tao, hindi yung ano. Kasi magpe-pray ako. Tayo lahat dito tumayo, ating ibibigay sa Panginoon sila. Ating itatalaga sila. Dito, Carla. Dito ka. Pag kami nagpe-pray, you can pray also. Pag kami nagpe-pray ko, you can say, Lord, I agree. So be it, mangyari po yun sa Kanya. Ganun lang naman prayer natin, ano? Bilang alipin na pinagkatiwalaan ng Panginoon na kayo ay alagaan, pakainin ang Kanyang salita at hubugin sa aral ng salita ng Diyos. Reb, pinapahirang kita ng langis sa iyong ulo bilang tanda na ikay tinatalaga bilang isa sa leader ng iglesyang ito na mangunguna sa Men of Promise o sa grupo ng mga tatay. Dalayan ko po, dakilang Diyos, lahat ng karunungan at abilidad na kailangan niya upang pangunahan ang mga tatay, ibigay niyo po sa Kanya. Ano man ang sagabal sa Kanyang paglilingkod, kung bakit hindi niya magawa ang Kanyang tungkulin, alisin niyo po ang mga sagabal at hayaan niyo, Panginoon, mula sa araw na ito, siya po ay maging determinado, equipped with the knowledge from you upang hawakan ang mga tatay. Lahat ng plano ng demonyo laban sa Kanya ay aming sinasaway sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen, Lord God. Angela, sa oras na ito, pinapatong ko ang aking kamay sa iyo at pinapahirang kita ng langis upang ikay may talaga bilang sekretary ng Bible School ng iglesyang ito. Pagpalain ka nawa ng Panginoon ang lahat ng uri ng karunungan upang magampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin. Magbukas ang Panginoon ng maraming pagkakataon upang mapagbuti mo pa ang regalo na tinanggap mo mula sa Kanya pagdating sa pag-aawit, pagdating sa pagtuturo at paghawak ng paaralan bilang sekretary. I pray, i-anoint ka ni Lord in a powerful way. Sa lahat ng iyong gagawin, maranasan mo ang pagsama ng Panginoon. Sa oras na ito at araw na ito, tinatalaga kita bilang sekretary ng CBS. In Jesus' name, Amen. Daniela, pinapatong ko ang kamay sa iyong ulo at pinapahidan lang simbolo ng pagkatalaga at kapangyarihan ng banal na Espiritu.
nadalayan ko ng ang talent at gift na tinanggap mo sa Panginoon, hindi lamang sa CBS magamit, kundi magamit mo sa maraming kaparaanan, gawing kasangkapan ng Panginoon upang iangat ang iyong pamilya sa hirap ng buhay. Nawa, buksan ng Panginoon maraming pagkakataon upang ikaw ay tumanggap ng maraming pagkapala at maraming tao pagpala sa talento na pinagkaloob sa iyo. Panginoon, hinihiling ko po, basbasan niyo po ang batang ito. Basbasan niyo po ang batang ito. Inahanin kita ng langis at iyan talaga sa pangalan ng Panginoon bilang CBS chairman ng media team. In Jesus' name. Kyle, hinubog ka ng Panginoon upang dumating sa sitwasyon na ikaw ang tatayo na chairman ng gig. Hindi dahil umalis sa akin, kundi dahil nakatalaga na ikaw ang tatayo. Sapat ang lahat ng bagay ay pinag-uugnay-ugnay ng Panginoon para sa kapurihan ng kanyang dakilang pangalan at ikabubuti ng lahat. Ang talento sa leadership na pinagkaloob sa iyo ay magagamit mo upang pangunahan ang gig sa tulong ng ating Panginoon. I pray for anointing to lead. That every time that you will speak to the gig, the anointing of the Holy Spirit will be felt by the gig. Not only during preaching, but also kaya kayo may invite sa mga outreaches to speak for the gig. Magkaroon ng signs and wonder in front of you, proving that you are called to be the chairman of the gig. In Jesus' mighty name. Sanggan mo ang isipan ng batang ito, Panginoon. Masyadong malikot ang isipan ng batang ito. Sanggahan mo ang kanyang isipan. Yan mo na maging stable ang mind niya. In every aspect of his life, maging stable na ito ay nakatuon sa iyo at nagbibigay ng papuri sa iyo. Thank you, Lord, for his life. Thank you, Lord, for my son. It's a precious gift from you to us. Bless him, Lord. Bless him, God. In Jesus' name. Mula sa pagkabata, wala kang ginawa kundi at tumugtog ng drum, mag-aral ng mga musical instrument. Kita ng Panginoon yun sapagkat inihanda ka niya para maging chairman ng psalmist. Dating ang panahon, ikaw ay iimbitahan sa mga outreaches upang magturo sa kanila ng iba't ibang uri ng instrumento. And I pray, i-equip ka ng Panginoon para ang lahat ng iyon ay magampanan mo. Let the anointing of David be upon you, that every time that David played his instrument, umaalis ang demonyo sa lugar na kanyang inalalagyan. Kahit ang mga taong may karamdaman, kapag nag-play si David ng harp, gumagaling ang mga tao because of the sound produced by the instrument, because that sound is accompanied by the anointing and power of God. Let it be done to you also. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Ngayon, nakatalaga, ikaw, Samuel, bilang chairman ng music team, was music director ng gig, national. In Jesus' name. Amen. Praise God. Thank you, Lord, for the life of Adam. From the very day that he came, and he used to work with us, I was able to witness and still witnessing today his capability to lead. Although may mga doubts siya sa kanyang sarili na hindi niya kaya. But Lord, you are the God who knew everything, what is in our heart. And it is not an accident that he is the chairman of the media team, entrusted him with many people, impart into him the ability to lead, impart into him
the ability to speak in a powerful way. Continue to open his spiritual understanding about many things about your word. And I pray one day, he will preach your word in front of your people. And that is for your glory. And that is for your glory. I pray, bigyan mo siya pa ng maraming kaisipan karunungan kung paano mapag-aayos pa ang media na iglesyang ito. Bless the work of His Son. Kita mo, Panginoon, ng batang ito. Nakasama namin siya. Marami siyang biniling gamit sa iglesyang ito, pero wala nakakalam. Pera niya ang ginamit niya. Hindi siya humingi kahit 5 sa church. He purchased all those things para sa iyo, Panginoon. Para sa iyo, Lord God. Pagpalain mo siya. Kaya mo ng joy. Laging mangyari sa kanya. Ay yung peace. God, bless his life. At dumadalayan kami, Panginoon. Bigyan mo siya ng baby, Panginoon. Nasusunod sa kanya, panyapak. Lord, we ask and we pray. Bless him with a child, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord, for the life of Athena, Lord God. Ito yung bata na kahit saan namin sabihin, pupunta siya. Kahit maraming sakripisyo, pupunta siya sa Kalamba, Panginoon. Lord, salamat po sa dakilang regalo para sa amin ng batang ito. Napakabuti mo, Panginoon, sapagkat maraming iglesia sa Santo Tomas, pero dito mo siya dinala. Sapagkat nakita mo na kailangan namin siya, Panginoon. We pray for your anointing, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa pag-aayos niya ng mga dokumento at paperwork ng George. Salamat sa talento, regalo, Panginoon, sa mga letters na ginagawa niya. Thank you, Lord God. Lord, spontaneous yung mga word. Thank you, Lord God. Hinihiling ko po, ipatong niyo po ang iyong kamay sa kanya. Pagpalain niyo po ang batang ito. Katulad ng kanyang asawa, napakarami rin ang kanyang binili sa iglesyang ito ng mga kagamitan na wala nakakalam na pera niya ang ginamit, Panginoon. I pray, please bless her, God. Ang aming sekretary, Panginoon, pagpalain mo siya. Pagpalain mo siya ng baby. Pagpalain mo siya ng maraming tao ang alagaan, Panginoon. And thank you for the gift of teaching na tinanggap niya sa iyo. Salamat po sa regalo, Panginoon, na pinagdalo mo sa kanya, sa maraming regalo na tinanggap niya sa iyo, Panginoon. Anoint her, God. In Jesus' name, Amen. Hello. Yan. Praise God. Ngayon naman po, i-welcome po natin ang ating mga new attendees. Praise God. Kapag po binanggit ko po yung pangalan nyo, pwede po bang pataas po ng kamay para po ma-recognize namin kayo. Hello and welcome po kay Roland Olivares. Praise God. Welcome po kay Angeline Porcil. Welcome. Si Raymondo Rodolfo. Welcome po. Ano to? Shypril? Tama ba yun? Sorry. Yan. Welcome po. Si Mary Ann Villanueva. Welcome po. Si Randy G. Maestro. Rinsa Evangelista. Yan, welcome po sa inyo. Si Macy Gialac. Ay, welcome po. Si Zenrak Onyote.
Ayan. Hello and welcome po sa inyo. Praise God, nandito po kayo. Inaanyayahan po namin kayo na bumalik po ulit kayo next Sunday. Amen. And praise God din po sa lahat po ng mga nag-invite. Purihin po ang Panginoon sa buhay nyo. Si Sister Rowena Olivares, Leonie Udguin, Agnes Maestro, Mary Grace Raymond, at si Carl Daniel Palsog. Praise God po. And sa announcement naman po natin, meron po tayong CJC 101 Lesson 2. I-meet nyo po ang ating pastor, si Pastor Efren po. Lesson 1 for CJC 102, meet Kuya Sam. And ang ating Wednesday prayer gathering po, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa mga available po. Pwede po kayong pumunta dito po sa ating fellowship center ng 7 po na gabi. Ayan, ang ating pinaka-inihintay, malapit na March na to. Ang ating CJC camp with the theme of Fiestang Kristiyano. Ayan, lahat po tayo, invited po tayo na dumalo po. Gaganapin po ito sa March 28 to 30. Praise God. Yun lang po. Okay. Praise God. Salamat. At yung atin pong Pistang Kristiyano po, hindi po kasi natin alam kung i-move po natin yan kasi yung place na hinihiram po natin ay naunahan po tayo. Last year pa daw ay nireserve na po yon. Pero siguradong matutuloy yan lang, hindi ko lang po alam kung kailan. Kaya ihanda natin yung ating mga ethnic dance dyan, mga mami. At yung mga tatay, yung ating mga Pilipino, mga sinayaw natin nung tayo mga kabataan pa, yan, ihanda natin yan kasi tayo mapapalaban sa mga panahon po na yan. At syempre po, pag sinabing Pistang Kristiyano, ipiprepare mo talaga yung mga bagay na sepak, yung mga Chinese garter, yung mga ganyan ba? Ibabalik lang natin sa nakaraan. Kasi ngayon medyo masyado ng bago ang panahon. Iniwanan na yung mga bagay na ginagawa noon ng mga Pilipino. Pero yan po sa Pistang Kristiyano, atin pong i-experience lahat yan na magawa din ng ating mga bata ngayon. Kasi hindi na po nila alam yung mga asyato, hindi nila alam yan. Hindi nila alam yan, mga tumbang preso, yung mga, hindi alam mga ganyan. Pero yan po, mga palaro po yan na atin pong bubuhayin sa Pistang Kristiyano. Okay, doon naman po sa atin pong February, kasi dapat po ay meron po tayong couples night. Yeah? Ang nangyari po ay hindi matutuloy yung atin pong couples night kasi, pero lalabas po ang lahat ng mga mami at daddy. Yee! Yeah. Siyempre, paalis na siya eh. Paalis na siya, excited eh. Ngayon, ganito po, meron po tayong ini-reserve na pool para po sa outing. Overnight po ito. Ang kailangan sumama lang po yung mga yung may asawa na. Ano po, yung mga mami at daddy, syempre, yung mga couple. Kung gusto po ninyong sumama, yan yung mga, pwede po kayong sumama at mag-join po dito sa gathering po na ito. Kasi, magre-rent po tayo ng place at magdadala na lang po tayo ng food para po doon. Meron naman po tayong ilang sasakyan na hindi tayo mamumroblema kasi hahakutin po tayo doon, then ibabalik din po. Kung dito po o doon po sa inyo po ibabalik, okay lang, no problem. Kumpleto po tayo ng gamit. Ang kailangan lamang po mga mami at daddy, yung kayo. Di ba? Kasi pag once meron kumpleto, ariglado lahat, kaya nga lang, ang problema, ayaw namang sumama ng iba, KJ. Kasi wag na, lahat tayo mag-go. Kasi meron po akong mga palarong inihanda para sa mga mami. Yan. Bahala na kayo doon. Pero ako sa mga mami, meron akong maraming mga palaro na para bagang, sabi ko nga ay, yung parang ma-enhance po tayong panibago sa atin pong bilang isang mga ina ng tahanan, siyempre po. Kaya gusto ko po yung lahat ng may asawa na mga ina ng tahanan, araw natin to, o gabi natin ito. February 15, dito po tayo mag-meet, i-announce ko po kung anong oras aalis at yung mga dadalhin po natin, i-announce po natin sa GC po natin, yung mga mami at yung mga hindi pa po nakaregister sa atin pong grupo, magpa-register po kayo. Nandyan po si
Sister Athena, sabihin po ninyo, i-add po kayo dun sa GC ng mga mamis para andun po yung mga announcement kung ano po yung atin pong mga gagawin. Okay po, mga mami na wala po, hindi pa naka-add sa atin pong GC, ay magpa-add po kayo. Ano po si Ate Athena? Si Athena para po sabihin po ninyo yung mga pangalan po ninyo para at least sa mga announcement o meron din po kayong mga gustong sabihin o gustong ipag-pray o gustong magpa-open ng mga G-group, pwede po. Hello mga mami, sipagan natin kasi kailangan po nating makabuo ng 10 panibagong leader ng 2024. Panibagong leader, hindi member, panibagong leader po para po madagdagan po ang mga na humahawak ng mga grupo sa loob po ng atin pong samahan. Okay? Ang iba kasi active yung iba. Hindi ko alam. ayaw maten. Pero dapat po lahat po tayo mga mami, para hindi boring ang buhay, tayo po ay mag-participate sa gawain ng Panginoon. Amen? Hindi lang every Sunday. Dapat yung meron po tayong ginagawa sa araw-araw o may naka-assign na isang araw o isang oras na makukuha lang natin sa ating buhay. Kasi para tayo ay dumami. Kasi pag hindi po natin ginawa ito, ay mananatili po ang bilang po natin ay ganito. Samantalang nagpipray po tayo na maibalik yung ating evening service. Kasi yung evening service na tinanggal po natin kasi iilan lang po yung umaattend. Kung gusto po natin maibalik yung atin pong evening service, kasi marami rin pong nagre-request ng evening service dito po sa CJC, hindi natin ma-approve kasi kokonti pa po yung atin pong naiipong tao. Pero pag marami na pong a-attend ng evening service, pwede po nating ibalik po yun. Ano po, kaya lahat po ng mga mami, lahat ng mga daddy, ini-encourage ko po kayo na mag-participate po kayo sa gawain ng Panginoon. Gawin natin sa Panginoon. Amen? Gawin natin sa Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Pwede bang tumayo po tayong lahat? Ibigay po natin yung pinakamainam, pinaka-the best na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! 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 Hallelujah, Lord Jesus! Oh, we praise you, we honor you, oh God. Hallelujah, hallelujah. Oh, salamat, 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 Panginoon. Wala kaming pwedeng banggitin, Panginoon, sa aming mga bibig, kundi ang salamat dahil, Lord, nakikita po namin, Panginoon, nawi-witness namin every day yung faithfulness mo sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Lord. Salamat din sa lahat ng aming mga kasama, Panginoon. Ngayon lang naming nakasama sa araw na ito. We pray, Lord, bless them. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa kanilang mga buhay. And God, patuloy mong pagpalain ang lahat po ng mga kapatiran na nakasama po naming magpuri sa araw po na ito, Panginoon. Salamat po sa kanilang mga buhay. Hayaan mo, Panginoon, na sa aming pag-alis sa lugar na ito, ang bawat salita mo, ang bawat ginawa po namin sa lugar na ito, Panginoong Diyos, nagbigay ng papuri at parangal sa dakila mong pangalan. Habang kami ay nag-iintay, Panginoon, sa muli mong pagbabalik, O God, patuloy mong i-encourage kami, patuloy mo kaming palakasin, Panginoon. Hallelujah! Patuloy mo kaming gamitin, O Diyos. Hallelujah! Para sa lahat ng tao na nakakasalamuhan namin sa bawat araw. We praise you, we honor you, Lord. Hallelujah. Salamat, Ama, sa araw po na ito. Samahan niyo po kami at basbasan niyo po kami, Ama. Hallelujah, ng iyong kapangyarihan sa aming pag-alis sa lugar na ito. Purihin po kayo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay masabi ng Amen and Amen. God bless po. God bless sa inyong lahat, mga kapatid.